Ito ang simula ng alamat. Sa pagsikat ng araw sa sinaunang Maguindanao, ang lupa ay humihinga ng kapayapaan. Ang mga bundok ay nagbabantay na tila mga Diyos. Ang mga katubigan ay dumadaloy ng payapa. At ang mga tao ay namumuhay sa awit ng kalikasan. Ito ang mundong hinubog ng kanilang mga ninuno. Isang lupain kung saan ang tradisyon ay buhay at ang kapayapaan ay hiyas na pinakaiingatan. Ang buhay ay umiikot sa musika, dasal at tradisyon. Sa mga baybayin, naglalayag ang makukulay na ginakit, sumasayaw sa tubig bilang pagdiriwang ng kapayapaan. Ngunit sa isang iglap, ang mundong ito ay susubukin. Dumating ang mga hindi mula sa mundong kilala. Mga halimaw na ang bawat hakbang ay nagdudulot ng takot. Ang bawat sigaw ay nagpapadilim sa langit. Mga halimaw na sumira sa kagubatan, sa kabundukan at sa mga tao. Sa hari ng Mantapuli, nabalot ang puso ng kabigatan. Kaya't kanyang tinawag ang dalawang mandirigmang hindi natitinag. Mga anak niyang itinakda ng tadhana. Sa kanilang balikat nakapatong ang pag-asa ng isang lupain. Sa kanilang tapang, nakasalalay ang pagbabalik ng liwanag. Ang paglalakbay ng dalawang bayan. Indarapatra at Sulaiman, ang alamat ng magkapatid na mandirigma. Humuni ang hangin. Hindi karaniwan, hindi likas. Isa itong babala. Isang paalala na ang kagubatang ito ay may itinatagong masama. Sa pagpasok ni Sulaiman sa pusod ng kagubatan, unti-unting nagdilim ang paligid. Para bang may matang nakatitig mula sa bawat anino. Ang mga baging ay tila mga matang nagmamasid. Ang tubig, kumikilos na, para bang may sariling hininga. Dito, sa pusaling nababalot ng bilim, wala siyang kaalyado, maliban sa tapang na dala niya. Hindi man niya makita. Ramdam ni Sulaiman ang isang presensyang umiikot sa kanya, malaki, mabigat, at gutom. Si Sulaiman, tahimik na nagmamasid. Nararamdaman niya ang bawat pintig ng panganib. Sa gitna ng latian, habang lumulubog ang liwanag, isang katotohanang hindi na maitatanggi. Ang halimaw ay gising at papalapit. Sumunod ang mga sangahang napigtal, parang may puwersang pilit dumaraan sa gitna ng kagubatan. Ang lupa ay umuugong, para bang may dambuhalang gumagapang sa kailaliman. Bumuluhak ang putik, umalpas ang tubig, at isang dambuhalang anino ang lumitaw. Kurita, ang halimaw na may mga paa na hindi mabilang. Ang bawat galaw nito'y kumakalabog sa lupa. Ang bawat hagis ng tubig ay parang dagundong ng unos. Humanda si Sulaiman. Hindi na ito paghanap sa halimaw. Ito na ang mismong halimaw ang lumapit sa kanya. Sa harap niya ngayon ay ang unang pagsubok ng kanyang pakikipagsapalaran. Sumugod si Kurita, mabilis at mabangis. Ang mga paa nito'y lumilika ng dagundong sa latian. Pero hindi umurong si Sulaiman. Bumunot siya ng sandata at sinalubong ang galaw ng halimaw. Sa bawat hampas ng Kurita, umuuro ang tubig, pumuputok ang putik at nanginginig ang paligid.
Ngunit sa bawat pag-atake, naroon si Sulaiman. Matatag, mabilis, handang lumaban hanggang wakas. Tumigil ang mundo sa isang iglap, at ang sigaw ng kurita ay umalingaw-ngaw sa buong latian. Sa huling pagtalon ni Sulaiman, bumagsak ang kampilan, buong lakas at walang alinlangan. Mula sa taas ng kanyang pagtalon, ibinagsak ni Sulaiman ang kampilan na parang kidlat mula sa langit. Bumagsak ang dambuhalang halimaw at muling nanahimik ang paligid. Sa pusod ng nag-aapoy na lambak, umaalab ang lupa at kumakapal ang usok. Sa dilim ng kalamhitan, may aninong naghahari, isang matinding puwersang handang sumiklab sa anumang sandali. Sa likod na naglalagablab na apoy, isang aninong kay lakit kay bigat ang unti-unting lumalapit. Mula sa kumukulong dilim, isang dambuhalang figura ang umahon. Ang kanyang mga matay kumikislap na parang apoy. Habang unti-unting naglalaho ang makapal na uso, lumilitaw ang isang higanting anino. Siya si Tarabusaw, ang nilalang na kinatatakutan ng buong lambak. Gumuhit sa hangin ang nakakabini na ulos ng kanyang galit. At bawat yabag ay parang lindol na papalapit ng papalapit. Sa bawat pag-apak niya, bumibiyak ang lupa. At sa isang iglap, sumugod siyang parang rumaragas ang apoy mula sa kailaliman. Umalingaw-ngaw ang kanyang pag-atunggal. Isang bulalakaw ng puot na mabilis na rumaragasa. Winawasak ang lahat sa kanyang daraanan. Tila nabuhay ang mismong bundok sa galit ng halimaw. Mabilis siyang rumatrat pasulong, nag-iiwan ng alikabok at pagkawasak sa bawat segundo. Ngunit sa bawat yabag ng halimaw, lalong tumitibay ang loob ng mandirigmang haharap sa kanya. Ang dagundong ng kanyang pag-atake ay magiging unang hakbang tungo sa tagumpay ng kabutihan. Sa pagbulusok ng halimaw, ang lupa'y gumuhit ng bagong alamat. At sa abo ng pagkawasak, si Sulaiman ang nag-iisang liwanag na hindi kailanman nagpasupil. At doon, sa gitna ng abo at apoy, itinaas ni Sulaiman ang dangal ng kanyang bayan. Nagmingas ang hangin sa tindi ng salpukan at umalingaw-ngaw ang kanilang banggaan sa buong naglalagablab na lambak. Walang pag-aalinlangan, sinalubong ni Sulaiman ang dambuhalang halimaw. Ang kanilang banggaan ay parang dalawang puwersang nag-uumpugan. Sa wakas, tumigil ang pagyanig. At sa katahimikan ng abo at apoy, nanatili si Sulaiman, patunay na hindi kailanman matatalo ang lakas ng loob. At sa pagguho ng halimaw, naisulat ang bagong alamat.